Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Saso. Tatlong laugh emoji. Tumatawa siya tapos sabi niya, hindi si Madriaga ang binisita ni BP Sara. Nilinaw ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na si dating Representative Arnie Tevez ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa BGMP sa Camp Bagong Diwa noong Oktubre at hindi ang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Matatandaan ang sinabi ng abogado ni Madriaga na si Attorney Ramon Palad na 2 beses umano bumisita ang BC sa pasilidad. Ito, pilit na ikinakabit itong si Ramil Madriaga kay BP Sara at yun na nga, bumisita daw si BP Sara kay Ramil Madriaga para daw warningan o parang tinakot na huwag siyang magsalita. At salamat dito kay Secretary Junvic Rimulya, nagsalita siya pabor kay BP Sara. Sana tumahimik na ang mga unipink kakamping dyan na palaging sinisira ang ating BP Sara na may ugnayan kay Ramil Madriaga. Nung unang pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga, nagbisita si BP Sara sa BGMP kasamang kanyang staff dahil sa isang outreach program ng Office of the Vice President. Kinausap nila ang mga nakakulong doon para makuha yung detalye ng kanilang mga pamilya, lalo na mga anak ng mga napreso. Kasi gustong tulungan ng Office of the Vice President na makapag-aral ang mga anak ng napreso. So, pahayag ng abogado ni Madriaga na si Madriaga hindi humarap kay BP Sara dahil kinabahan daw o natakot. O, ayun, ligtas ang ating BP. Mismo ang abogado ang nagpatuto na hindi si Madriaga ang kinausap ni BP, kundi lahat ng pineriso na interesado sa programa, scholarship program. So ito ngayon, 2 beses bumisita si BP Sara. Ibang bisita siguro ito, kinakabit kay Ramil Madriaga. So, salamat na lang at nilinaw ni Secretary Junvic na si ex-representative Arnie Tevez ang binisita, hindi si Madriaga. Ano ngayon? So, ako, personal akong magpasalamat kay Secretary Junvic sa paglilinaw ng ganito para once and for all malinawan ang issue. Kasi nga, marami akong nababasang post na binabati ko si BP, yung pagbisita niya sa BGMP. Ngayon, klaro na. So, kung anong dahilan, bakit niya binisita si ex-Congressman Tevez, yan ang hindi pa natin alam. Basta, baka mamaya, programa na naman ito ng Office of the Vice President. So, binasa ko ang mga comments. Bakit nagbago daw ang mga script? Bakit biglang nilinaw ni Junvic Rimulya? Basa ko sa mga kuna. Wensi Umpat. First time nagsalita ng totoo si Junvic. Tapos change script kasi di maplastar ang istorya. Aguilar Amancio, na bago ang script, may episode insertion siguro. Mahmoud Sidik, mali-mali ang ginawang script. Hindi tugma, ulitin nyo, habaan nyo ng konti. Engineer Ray Sibulino, ang aga naman bumawi. Bakit ang agang bumawi? Ito may nabasa akong post tungkol sa posibilidad pagtakbo ni Secretary Junvic sa 2028. Sabi niya, it's a possibility. I am open to it. But no final decision has been made. Kaya lang open daw siya. So medyo mas klaro na ngayon na may plano. May plano si Junvic Rimulya na tatakbo sa 2028. Kasi alangan naman na nakaupo kang presidente, wala ka man lang pambato.
Papayag ba ang Marcos camp na ang kandidato nila si Hontiveros? Imposible yun. At all cost, mag-raise up sila ng kandidato na pwede na nilang ilaban kay VP Sara. So ito ngayon, magiging exciting labanan ito kasi the more na kakandidato sa pagka-presidente, mas malaki ang panalo ni VP Sara. Ginawa yan ng isang survey group. Kalimutan ko na anong survey group, Pulse Asia ata ito. Kung one-on-one na labanan sa presidency, may mas malaking chance ang manalo yung kalaban ni VP Sara. Kailan kung more than 2 candidates, mas malaki ang chance ni VP Sara na manalo. Kaya ito, kakamping, nandyan na si Hontiveros, or Bamakino, or si Madam Leni. Nandyan na si John Vic. Baka sa tingin ko, baka kakandidato rin si Rafi Tulfo plus si VP Sara. Madagdagan pa ng ano. So, wala na ito. Namumuro na. Namumuro ng ating VP Sara. Konting tiis na lang, mga kadides. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.